doon kami sa sektor. So, hindi dapat mawawala po yun. Kung meron tayong mga ganun po, dapat lagi po tayo umatin. Bakit po? Kasi nga po, ulitin ko, vitamina po ng ating kaluluwa o ng ating buhay. Parang cellphone, di ba? Pag naglawa, mag-charge, tama? Ganun din po tayo. Kailangan po natin mag-charge. May mga pagkakataon po, kapag wala ka sa gawain, nangihina. May pagkakataon na yung pakiramdam, nangihina. O pag mayroong binibigay sa iyo chocolate, ano ba yan? Meron naman lakad, meron na namang pagod na ako eh. Layo naman mo. Wala akong masaray. Yun yung number 1. Yun yung number 1 na rin sa atin na. Yun yung number 1 na rin tayo narinig. Wala akong masaray. Pero, ito ko talaga. Pero yun na po, bago tayo mo ng pag-asa, tayo makakapos kayo. Alam mo, wala ko brother, sister. Hindi mo niniwan pag wala ka pera, hindi mo magagawa. O hindi ka makamata. Kasi po, pag ikaw ay nanalangin, may dahil na tayo natin. At kung gusto mo na rin makapunta. Dito ito. Kasi, sigal, gumagawa lang naman ang kuya. Diba? Will provide. Sa kanya din, kaya nga lahat ng oras mo, lahat ng ginagawa mo, ipag-alawag mo lang sa akin. Ako ang bahala. Amen? Amen. Amen. So yun po. Yan. Paano natin inaalagaan ang ating mga kapatid? Yan. Sa pamamagitan ng pagmamahal, paggalang, pagsuporta, pagigayat, at pagpapakita ng malasakit sa kanilang spiritual at material na pangangailangan. May mga pagkakataon, kaya na nakakatawa rin naman bagong sister, yung mga GC natin, lalo kung may mga nangyayaring hindi maganda, o may mga sakit sa ating mga kapamilya, o kapatid natin, ipag-pray po natin. Alam niyo po ba napaka-importante o napaka-malaking bagay yung pinagdarasan po natin ang ating mga kapatid, lalo na kailangan po niya ng prayer po natin. Pag nabasa niyo yung sa GC, hindi nangyayari pag nabasa lang ninyo. So dapat, pag nakabasa po ninyo, nakita nyo na humingi ng prayer ng ating kapatid, pag-pray po natin. Kasi sabi nga, isa o dalawa o mas higit na nagtitipon-tipon, nandun po kanyang presensya. Mas lalong malakas, mas lalong bibili. Kung may sakit po siya, bibili yung paggaling po niya. Amen po ba? Totoo po yun. Ba't po mo? Kasi yung ganun po talaga napaka-powerful po pag nagdasal ka pa. Mas maraming, mas malakas po. Ganun po siya kasi in the name of Holy Spirit. Napakabit po. Dahil pa niya yung barkada niya. Dahil pa niya yung mga best friend niya. Kapag tinawag mo, matagal pa nga yung best friend mo, lumabit siya. Pero pag tinawag mo Holy Spirit, ambil is ora mismo, inaanda ng kasalutan. Yun po yun. Mga pagpupulong, tulad ng, mayroon tayong iba't ibang pagpupulong sa CFC. Una, mga regular na ginaganap. Yan o, lingguhan household. Household meeting. Maliit na grupo, yun yung sa pinabagay ng kanina. From household head to member. Buwanang chapter prayer. Yun. Okay. Chapter. And syempre, yung tao ng anibersaryo. Ito yun. In the other teaching courses, leader conference, social gathering. Ito. Okay? Pag-isipan natin kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba, kundi pagkakasin ang loob ng isa't isa, lalo na yung nalalapit na ang araw ng Panginoon. So yun po, no, brother and sister. So sinasabi po rito, may mga pagkakataon kasi isa pinanginaan tayo loob, tama? Kapag gusto pinanginaan ang loob, hindi kung malapit sa iyong kapatid mo, kamustahin mo, o sister, brother, kamusta. So alam niyo po ba, yung
Isang topic ng ganito lang. Kita mo? Isang sabi na ganyan, "Brad, kumusta na? Ikaw pa karami mo. Tama mo ba? Yung kamustahin mo lang, Sister, kamusta na? Balik ito, pag nagkakaroon tayo ng pagkikita at nagbete-bete ba pa karami na? Tama mo ba? Nagpapalakas po yun. Alam niyo po ba, ang katawan po natin, kapag may touching po, touching with love, sa aking kapatid. Minsan, kung may mga nararamdaman kang hindi maganda pakakaramdam mo, gumagaan. Kasi, ang aking katawan po, umaayaw po yan. Lalo yung mga positive vibes po. Subukan mo mga negative. Hindi mo na ma-observe mo. So, dapat ganun po. Yung ating brother and sister, so dapat hindi nawawala yung pagiging mabuting isang kapatid sa kapwa natin. Ang ating saloobin, tulad ng isang pagkakataon upang sumamba sa Diyos bilang isang katawan. Isang pagkakataon upang pukawi at palakasin ang isa't isa. Hindi tayo malayang makilig kung dadalo o hindi. Ito yung commitment ng tinatawag. Hindi ko pwedeng pag may gato walang commitment. Brother Victor, dapat meron tayong commitment. Pag sinabi ng chapter, meron tayong ganito. Dapat committed ka. Ba't ka mo? Di para sa kanya yun. Para sa iyo yun. At para sa pamilya mo yun. Si chapter nagre-remind lang po. Hindi po yung totoo. Pag si chapter po nag-chat, to-remind lang po yun, totoo ba sa kanya yun. Sa inyo po, dahil meron tayong pananagutan sa Kanya, sa Panginoon. Doon po talaga. Sino po ba yung ating pinaniniwalaan? Binibigyan sa video. Diba sa Jesus Christ? Kaya sabihin ko pang saan bahay yung kabrad mo eh. Sino nga atin dyan? Nakikita ko na naman kabrad mo. Inutangan ako dyan. Hindi pa kong binabayaran. Huwag mong gagawin yan, kumating ka, brad, sis. Kasi hindi naman para sa kanya. Yung ginagawa mo para kino sa Panginoon. Kung meron mo siya nagawa, ipag-pray mo na. Baka mamaya, hindi pa siya makaliwan sa ipag-pray mo na lang. Hindi po. Kasi, yung mga may pagkakataon, nangyayari po yun. Pero, kung pinag-pray mo, tiyagaan naman ng buhay mo. Ano po maganda? Pinagbibigay o humihingi? Bibigay. Parang hindi mo humihingi Ano niyo po ba? Mas maganda ang nagbibigay. Kaysa humihingi. Ibig sabihin, maaluwag ka. Huwag pa ka. Yung ito. Bakit sinabi? Nang walang sapat na dahilan ay maaaring maging dahilan ng magtanggal sa pagiging sabi ng Alam mo yung nangyayari po yan? Dahil sa may gusto. Nangyayari yun, siya naman yung gusto nangyayari sa. So, ano dapat gawin ninyo, ni brother and sister? Puntahan. Kausapin, ano nangyayari? Isa yung nangyayari ngayon kasi nangyayari siya. So, para hindi mangyari po doon, brother and sister, puntahan na natin. Pagsapin, puntahan. Alam mo yun, nangyayari sa beses lang, 2 beses. Nagtuloy-tuloy na. Naiyan. No. Puntahan po natin, kinakailangan. Nakita mo yung kompleto yung ano ko Hindi kompleto yung mga grupo ko rito So, pakichat mo. Kaya, one-on-one mo. Para sa ganun yung palagay po niya ay bumalik po yung kanya yung nag-aalaw. Kayo po ba, brother and sister, excited po ba kayo pag kayo umaattend ng mga ganong teaching? Bakit? Dapat nag-aalaw. Dapat ganun lahi kang excited. Kapag hindi ka excited at parang malungkot, just imagine, imagine, ang
yung mata nakangiti gano'n. Yung malungkutin, yung baliktad, di ba? Pag ganon, tama? Pag ganon malungkutin yun. Sabihin, hindi ka masaya. Pag ikaw ay excited daw po, kapag ang Panginoon ay nagbigay ng blessing, kahit sabihin barya pa yan, pag yan bumagsak, sino sa salon? Yung nakasmile. Diba? Nakasalon. Tama? Subukan mo yung nakasimangot, yung masama loob, tatal mo, papunta sa masaya. Tama? Just imagine. Diba? Yung nakasimangot na gano'n. Babagsak ang kanyang blessing, hindi masasagot, pupunta sa masaya. Parang ganun lang po yun. Kaya dapat lagi kang excited, masaya. So, pakitapik. Masaya ka ba, brother? Sister? Yan. Dapat masaya. Dapat lagi kang excited. Kaya pag tumawag si captain, dapat excited. Honey! Tara na, maulit tayo! Ganun dapat excited ka, aatin. Dahil yun po ang lagi sinasabi ulitin ko, vitamina po natin yan para sa ating spiritual. Okay ba? Yan o, paglilingkod na. Ang CFC ay umiiral upang maglingkod sa Diyos at sa simbahan. Hindi lamang para sa sarili o sa kapakanan ng mga kasapi, kundi upang magampanan ang mas malawak na gawain ng evangelisasyon at pagpapanatag. So yun alam niyo po ba, brother and sister, ng mga nakaraang linggo lang, pati kami captain, pinakita ko ilan ng miyembro natin. So gano'n kaganda yung sistema ng ating community. Talagang napaka-hands-on. Ang dami po natin iba't ibang lugar na. Ilang gano'n po ba yung brother? Laki, di ba? Sinabi ko. So, ang dami po natin. Ganun po ka hands-on. At nakakatuwa naman, ang mga binunta sa iba't ibang bansa, ay talagang committed. Ganun po. Minsan nga po alam mo alam, sinasabi nila na yung blessing na wala silang pangpamasahe, nangyayari yung magkakaroon sila. Napaka makapanggilan ba sila talaga. Kapag nasigan, nasa kanya ka. Kahit ano ka ba? Alam naman niya, totoo lang, alam mo mang tigan kung anong meron kayo. Kahit hindi ka magsabi, alam ko yan. Alam ko yan. Kaya nga, huwag ka magdala ng isip. Huwag ka magdala ng isip na kung ikaw ay gawin kang household leader, tama. Dapat gano'n. Ganun tayo, hindi yung wag muna, brother, hindi ko kaya. Alam mo, totoo ko din na yung brother, 6 years? Ginawa siya tuloy-tuloy na yan, brother. Dahil nakaganda na dito, tuloy-tuloy po yan. Alam niyo po, brother, kasi mula lang po, natatakot ka. Lahat naman po tayo. Kahit po yung apostol ni Jesus Christ, natatakot yan simula Pero nung masama si God, may takot pa? Wala. Wala na. Wala ka ng takot. Andun na siya Yun na yun. Inilagap ka na yan. So, dapat yung takot mawala, dapat hindi yung takot. So, kung meron tayong mga tinatawag ka, at ikaw ay napipili, at napipili ka, matotoo lang, brother, sister, bihira ko yung gano'n. Ibig sabihin, the Holy Spirit, ikaw ang napili. Kaya kung meron sa yung lumapit o marinig sa'yo na ikaw ay gawin kang ganito, grabe, porque yung mata mo, napakasarap, napakaganda, mata mo, mas marami kang matutulungan, mas marami kang ma-open mind mo mga tao, hindi lang sa ganitong pagtutulong. Pag habang lumalawak ka, mas marami kang matutulungan, makakausap, maibigay
Kaya napakalaking bagay po kapag ikaw ay kinapit. Kinapit ka, at ikaw ay napili, you have opportunity. Ang ating kakayahan sa paglilingkod ay nakabatay sa dalawang aspeto. Una, panloob. Pangalawa, panlabas. Ang dalawang ito ay kailangan sabay at pareho mahalaga. Ibig sabihin, brother and sister, baka mamaya, hindi lang tayo mabuti ka. Pagdating sa labas, iba na yung attitude mo. Suplado ka na. Brother! Sis! So, pag binasig ka, hindi ano naman. Uy! Sister! Tingnan nyo, subukan natin. Uy, brother! Ano kung pakaramdam? Sarap, diba? Subukan mong batiin mo ako. Ano pakiramdam? Yun po yung dapat natin sanayin. Yung magiging sanayin. Magaan sa pakiramdam. Batiin mo siya. Good morning, brother! Kaway ka lang. Uy! Good morning, sister! Good morning, sister! Magmamadaling mo, excited. Bakit? Aatin po ako ng teaching. Oo, atin ka na rin. So, dapat lagi kang excited. Okay ba? Dapat pareho lang yan ang panloob at labas. Hindi dapat ibabago, ha? Hindi pwede magbago yun. Okay po? Dapat po lahat tayo. Kung ano yun, makilala ka. Dapat ganun ka pa rin kahit kalabas ka. Kung kahit naman tayo magkita, dapat ganun ka pa rin. Amen po ba? Amen. May iba't ibang tiyak na paglilingkod sa CFT? Yan o. Isa sa pinakamahalaga ang pastoral leadership sa mga household. Ang mga household leader ay nagiging unit leader. Nakalaunan. Ito yung sinasabi sa inyo. Diba? Habang tumatagal ka, hindi pwede nakukuha ng lagi na nakikinig, brother, sister. Hindi pwedeng ganon. Dahil ikaw ay lagi nandiyan, nakikinig ka, dapat may malalurin yung iyong salahan upang magamit natin. Magamit mo sa iba natin kapatid. So, kung ikaw ay member sa ngayon, parang araw, magiging household leader ka, magiging unit ka, o magiging isang cohort ka, nangyari sa amin. So, kung ano yung opportunity na pwede mangyari sa'yo, grabe. Iba pang paglilingkod, tulad ng CLP, ayan. Music ministry, service team, family ministry. So, ito yung paglilingkod natin. So, may mga ganito dapat may salita ka, o may adult ka. Tutulog na may pag-ugnayan na o sa iyong nasakupan. Maging bukas sa anumang paglilingkod na itinalaga. Magdasal kung paano makatutulong sa misyon. Magtiwala sa Diyos para sa lahat ng kailanganin sa paglilingkod. So, yun po, brother and sister, very important po pag may mga activities o anong mga gathering o ano bang gagawin mo, huwag kayo makakalimutan lagi tayo ng ganda para hindi yung aming profession. Kasi sa totoo lang po, brother and sister, kapag tayo po ay nagdarasal po lagi, naandyan lang po siya nakikinig sa Diyos. At lagi po tayo nagkakabalan. Kaya, pagkata aalis ko ng bahay o sa umaga, magdarasal po tayo niyan. Magdarasal po yan. Lord, salamat po sa magandang mga pinagkaloob mo. At bago po ako aalis ng bahay, papasok sa opisina, Lord, salamat po sa iyo, napakabuti mo. Kung kaligtas sa araw-araw, ingatan niyo po ako. Ganon din po ang aming pamilya. At kung may mga balaan ka naman sa
gagawin mo sa Kanya. Lord, tulungan mo ako sa mga gagawin ko, kayo po umahuna upang sa lahat ay mas maging kaaya-aya sa araw. So, yun. Sa pananalapi. Ang pagbibigay ng pera sa CFC ay hindi bahagi ng ating kasunduan. Subalit ang pagsuporta sa gawain ng Diyos ay bahagi ng ating paglago sa pagiging ganap na Kristiyano. Ang turo ng kasulatan tungkol sa pagbibigay ay ang pag-aalay ng ikabubuo. Ang ikabubuo ba, ano yung sabihin? 10% po ba? Tama ba? 10%. Kung ano yung kita mo, nabawas na. Kung ano yung sweldo mo, 10%. Sabi. Yun yung mga sinabi rito. Nagagawa ko pa natin. Ako po, aminin ko sa inyo, nung una po, hindi ko po kaya. Talagang hindi talaga kaya. Yung bumagkano lang. Pero yung nag-commit po kami ni Sir White, ginagawa ko po siya. Ang nakikita ko po siya, marami po siyang matutulungan tulad sa ating gawain. At ganoon din po, nararamdaman ko po siya, ginawa ko po siya, ilang taon na po yung ginagawa ko nakikita ko. Dagang 10%. Kung magkano man yung sinwerto ko, 10% po siya. Ang nangyayari sa akin, nararamdaman ko, sa akin na, para mas maintindihan ko ninyo, magaan po. Magaan po siya. Nung una po, tinignan ko yung 10% malaki po. 2,000 bagay ang bawat. Yung dagay po na nalaki ako. Laki mga iba ako, 1,000 yun. Well, 500 na. Pero po, brother and sister, sabihan. Ginagawa po namin. Pero, ang pakiramdam ko po, parang naging ano ko na lang po siya. Naging routine ko na lang po siya. Routine. Pero yung pumapasok po sa aming blessing, napakadaan ko. Bakit po? Kasi ako nung pumasok ng trabaho, yung iba rin sa ang asawa sa bahay na, 4 kong anak ko. Mga 4 months ago, pinadalan ko ako ng notice na bahay. Dahil rin taon ko hindi nababayaran. Kumbaga, nawa ko na ko na siya. Hindi ko siya na-a-apply. Umabot po ng 1.6 million yung babayaran ng bahay. Hindi ko po alam gagawin ko. Pero that time, tuloy po ako na mag-time. Hindi ko po alam po kung paano ito nangyari. Pero, basta nabayaran ko siya. Nabayaran ko na wala ko siya. Ang nangyari, biglang nagkaroon ko ng, ano bang tawag ba? Yung mawawala yung interest. Moderation ba tawag no? 1.6, pinupunta ako sa opisina, kausapin ko ng usap ako. Ngayon, pagpunta ko doon, example na kami yung drama nyo, in-apply ko. Ngayon, sabi sa akin, i-apply mo to, 1.6 diba? Nung in-apply ko po, natanggal ko yung 1M, 600 na tira. Bayaran ko to within 3 months. Kailangan bayad to para at least update ka. Kaya ako lang mag-isa sa trabaho. Ang anak ko po, 4. Normal lang po yung aking sweldo. Hindi naman kataas-taasan o kalakihan. Pero nagawa mo ng parang hindi kahit ako kahit sumisis ka kahit sa tuway. Hindi lang ito mawari kung paano nangyari. Ipunan, napag-kasya, napag-gawa ng paraan sa bayaran. Tapos, yung monthly na hindi ko pinagawa na laging late o laging hindi ko ginagawa ng bayad, ngayon update ko ako. Every laging 4 months, update ako. Ngayon, update ko ako. December, hanggang December na po yung babayad, binayaran ko monthly. Binayaran ko na po yung 600,
16? 16. Pero 16, malaki sa ordinary ng empleyado. Pero nagawa ng lahat. Ganun yung gumagalaw ang Panginoon. Kaya po, yung sinasabi ko sa inyong ikapo, subukan mo niya, baka mo, hindi sinasabi niya. Buhat panahon ng inyong mga ninuno ay lumihis na kayo sa aking mga tuntunin at hindi inyo ito tinupad. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. Dito, di ba? Sabi ng Panginoon ng mga pupo, ngunit inyong itatanong, paano kami manunumbalik? Maaari bang nakawan ang Diyos? Subalit, ninanakawan ninyo ako. Itatanong ninyo, paano ka namin ninanakawan? Sa pamamagitan ng hindi pag-aalay ng igapo at handog. Kayo'y sinumpa kapagkat ninanakawan ninyo ako, kayong buong bansa. Gamitin ninyo ang buong igapo sa tahanan ng Diyos upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, at ng hukbo. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa wala na kayong sapat na malagyan. Kita mo, physically at umaapaw. Yung sabihin, punong-puno na, tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng blessing. Sino may gusto? Taas ang kamay. O, kaya na natin magkabot. Kaya na natin magkabot, 10%. Try nyo rin yung brother. Abot! I dare you. Yan, hinidare ko kayo. Dahil subukan ko na po, subukan ko na po. Subukan mo ninyo. Kasi sabi, subukan nyo ako. Diba? Kung ibubuksan ko ang kalangitan at ibubuhos ko alin, yung blessing. Eh, puno-puno na yung bakawan mo, yung kagaya ng kabayan mo eh. Eh, tuloy-tuloy pa rin eh. Masarap mo yung bakalan ng gano'n. Yung tuloy-tuloy, ang kagandahan, yung tuloy-tuloy, tapos tumutulong ka pa sa kapwa mo. Yun po totoo. Kaya ako siya sa totoo dahil nangyayari sa amin. Bilhin niyo po, yung sinabi nga lang ko na i-bless ka, pag ikaw ay tumutuloy ka sa gusto ng Panginoon o ikaw ay isang miyembro ng CFC at ginagawa mo yung iyong tungkulin, hindi lang sa iyo ang pagpapala sa mga anak mo. Diyan po ba nangyayari ganang pakiramdam? Yung ating mga anak o ating mga ano ay maganda ang kanyang pinagalan niya. Alam niyo po ba, pag ito ginawa natin lagi-lagi o ating ginawa mong routine, wala ka nang dapat ipangamba. Kasi, yung pinangalan ng Panginoon, ang turo ng kasulatan tungkol sa pagbibigay ay ang pag-aalay ng kapo. Yan o, 10% ng kita matapos ang luwi. Try po natin yan. Muna ayaw talaga ito. Pero yun talaga. Kaya nga nakakatawa ko, batang sister. Yung dahil ko na yan, talagang hindi ko rin mawari. Mag-aalala. Try ko nyo. Ibinibigay ito sa katawan ni Kristo kung saan ka kumukuha ng suporta. Yan, tulad natin community ng ating CFC. So, yun po, no? Dahil siyempre, nagmamalakaya po ang bawat isa o yung ating mga namumuno. Mahalaga ang kalagayan ng ating puso. Yan. Number 1, dapat humalo. Hindi yun yung ka, pero may narasabi ka, kaya masama
masama sa katawan mo, o sa pakiramdam mo yung nabigay ka. Sayang naman, bali wala dito. Dapat ngayon alam niyo ba, brother and sister, yung 10% na yan, ayun, kaya lang. Hindi naman, isa na yun kasi hindi naman, sabi nga, sa simbahan, di ba? Yung sampal, sa puso ba? Ito, binabanggit mo ito. Kung kaya, go. Ba't ka mo? Ngayon ko na nga panigal, di. Ano pangako niya? Kung di bubuksan ko ang ano, kalamitan, ibibigay ko, bubuhos ko yung desiglado. Mas lalong malapit na ibigay nila. Yun. Siksik-siksik at tumahako eh. Pero kung hindi tayo, okay lang po. Yung pusang loob lang po natin. Okay ba? Ano, masaya sa pagbibigay. Dapat nakangiti ka, ha? Hindi yung pag sa maloob mo. Kaya naman, yung binigay mo, magkano kaya? So, sa inyo naman yan. Okay ba? Saan po kayo sa puso? Wala naman sinasabi na kung talagang wala kang ibigay, dapat 10% pa rin. Nasa inyo pa rin po yun. Kung talagang kaya nyo, kaya nyo na, go. Pero pag hindi pa kaya, Lord, okay lang po ba? At least gusto mo kayo, diba? Lord, okay lang po ba? Okay ba? Dapat nating hangarin ang pagsusulong ng pandaigdigang misyon ng CFC. So, tuloy lang tayo, brother and sister. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga activities, ituloy mo pa. Kung ano yung mga na-experience mo, suporta. Kung ano yung mga nakikita mo na tingin mo tulong sa kapatid natin, go natin para mas lalo tayong lumago. Bawat isa ay may kakayahan at dapat na magbigay ng ambag. Diba? So, dapat talagang bilang sa miyembro ng CFC, so, na ginagawa kanina ni brother, nakikipag sila, nagpupupuni, nagtakay sa sila. Ang sarap, ang sayang tignan, magandang tignan. Kasi nagtutulong-tulong. Tama ko ba? Nagtutulong-tulong sila, nakita ko, abala, habang ako nakaupo, nag-observe ko ako Habang ako tumitingin, nakita ko, napaka-organize. Masaya po mag-organize. Di ba, nagtutulong, at saka nakangiti ka, masaya sa pakiramdam. Tapos pag nakita kayo ng brother, good morning sister, o good evening sister, good evening brother, masaya. Yung pakiramdam mo, wala mo para akong tumama sa loob. Yung ang ibang pakiramdam, ang gaan-gaan. Kasi alam mo yun, kapag gusto na ang pakiramdam mo gano'n, alam mo yung wala kang naramdam ng sakit, hindi ang laki. Pag uwi mo, yun na, pag uwi mo, mabigat na. Dito lang pala yun. Dapat hindi. Dapat hindi kang galing. Ang gano'n pakiramdam ang gano'n, i-apply mo sa iba. Yan. Sa ating mga anak. Kaya pag uwi ninyo mamaya at makita nyo, nasa loob yung mga anak natin, i-hug ninyo. Hi honey! Hi anak! Kamusta ito kanina? So gano'n, dapat yung communicate natin, i-apply mo yung fasting para matanggap din ninyo ang ating mga anak, yung gano'n pakiramdam. Yan na maging bukas sa iba. Paggamit ang iyong mga pananalapi. Kung meron sobra, at kung meron nilang tumatok sa iyo, makapalit natin, talagang alam natin ang nangailangan. Sige mo makatulong. Why not? Baga mo, nakikita rin ganyan. Uy, binigay ko na. Brad. Kaya hindi mo alam, may mga unexpected na tumarang na biyaya. Tama? May nangyayari na lang. Oo, marami nangyayari tulad sa amin. Tanda, wala kami pang pagano sa bata. Pinatende ko sa anak kape. Kape, wala yun. Wala pa akong follow that time. Year 2000. Dahil active kami sa community,
biglang dumating yung biyaya. Darating yung bilang ko, yung dadalang gatas. Gumagawa ng Panginoon. Yung hindi mo kalimutan, hindi ka na-expected yung meron. Pero hindi alam ng mayor ko na wala ka nang pagpa-deli sa anak ko. Yung dati naman meron siyang gatas pa sa anak ko. Ay, wala gano'n. Kasi ang Panginoon, gumagalaw sa ating buhay. Kapag inunan mo siya. Amen? Amen. Yan. Pagbabahaginan na resources. Yan. Isa pa yung pag-aabuloy. Yan. Fundraising. At siyempre yung personal na pagsuporta sa ibang grupo o individual. Yan. Tulad ng mga pag may mga DDS, diba? Pag may mga kay Sister Sally, ikita mo yung mga kapatid natin din, yung mga aktibo na sumusuporta talaga. Kaya natutuwa ulit sa lugar ninyo eh. Nakikita ko yung pagkakaisa. Talaga na ang community na post na sarap. Talaga nga kumbaga ay unity, isa. Yung hangarin ba natin, dapat din nga, yung hangar natin, isa lang. Isa lang yung ating pupunta. Isang malaking biyaya para sa atin na tayo'y tinawag ng Diyos sa isang katawan kung saan maaari natin makilala, mahalin, at pagkiguran siya. Doon ang ginagawa natin ngayon. Kaya itong umuulan, nasaan tayo ngayon? Nandito. Na dapat nagpapahinga sa bahay, na dapat nanonood ka ng TV. Pero ano yung naman nyo? Nandito kayo para makinig, para sa kanya. Maunawaan natin, ma-internalize po natin. Kaya nakakatuwa, brother and sister. Nandito po kayo. Kahit umulan, umaraw, umagyo, may commitment. Yun yung tawag na commitment. Very important. Kaya ang Panginoon, sa totoo lang, masaya po siya. Kasi nandyan po kayo. Inuunang po siya. Kaya pala po siya. May pananagutan tayong gawin ang ating bahagi upang ang CFC ay maging isang katawan na maaaring gamitin ng Diyos. Ito no? Di ba? So, isa lang tayo. Isa ang hangarin. Isa ang pagpupuntahan. Kasi walang iba eh. Walang yung aliwa tayo dyan mo. Isa lang yung ating focus. Isa lang yung nilayan natin. Pagkakaisa. So, yun. Tapos na. Pero ito, bago po magbukas, meron lang po akong gusto i-share. Okay na po ba? Okay na ba? Meron po maglolo. Itong maglolo nito, lagi naglalaro. Naglalaro ito, lagi siyang masaya. Yung lolo at saka yung apo. Masaya. Dalawang naglalaro. Itong apo nito, pilyo. Pilyo po siya. Nakita niya yung ibon, bigla niyang dinakma. Dinakma po niya. Pagdakma po niya, bigla niyang itinago at lumapit sa kanyang lolo. Lolo, may hawak po akong ibon. Yan. Oh, anong ibon niya? Basta ibon. Hulaan mo. Buhay, patay. Yun ang sabi niya sa lolo. Napaisip niya sa lolo. Buhay patay, hawak ko na. Nakatago. Hindi lang yung nakikita. Pag sinabi kong buhay, bibigitin lang yun yung daig. Pag pinakita, patay. Tama ba na? Pag sinabi naman niyang patay, luluwagan lang niya yung pagkakahawak. Papakuta niya, buhay. Talagang itong ako kung ito maiisahan ako. Lagi silang nagaganon eh. Ngayon, sabi niya, lolo, sabi niya ako, ano lolo? Buhay patay. Alam mo sabi ng lolo?
yung pagiging isang miyembro ng CSU. Kung ito ba yung malalim yung pakikitungo sa kanya, bubuhay ko ba siya, o parang isang pagkilunan siya. Na parang, sige, umupo ako, makikinig lang ako. Dapat, brother and sister, makinguluhan ka. Mag-isang paguluhan yung ginagawa natin. Dapat, kung ano mga nasa chapter na may sinasabi siya, kung ano yung mga activities, attend ka. Kung meron mga gagawin, tulong tayo. Nandiyan ka na rin. Diba? Nandiyan ka na rin lang. Ibuhos mo na. Brother and sister, walang ibang gagawa kundi para sa pagpigilaagan ka ng buhay na pamilya mo. Kasi hindi tayo mga bata. Tama pala. Hindi tayo mga bata. Patuloy ang pagkaklat ng ating edad. Saan tayo pupunta? Kaya palakpakan na sa video mo. Dahil nag-chat ka. Magandang gabi po.